Nag-umpisa na ang Game 1 ng NBA Finals sa pagitan ng Boston Celtics at Dallas Mavericks. At sa game nga na ito ay nakuha ng Boston Celtics ang panalo with an 18-point lead sa score na 107-89. Well, sa game na ito, si Jason Tatum ay merong 16 points, 11 rebounds, and 5 assists at si Jaylen Brown naman ay merong 22 points, 6 rebounds, and 3 blocks. At included nga dito ay ang monster block niya kay Derrick Jones Jr. at Kyrie Irving. Pero ang may kukonsider natin na X-Factor para sa Boston Celtics sa game na ito ay si Kristaps Porzingis na nakapagtala nga siya ng 20 points, 6 rebounds at may kasama pa yung 3 block shot. Nasimula nga nang pumasok si Kristaps Porzingis sa 7-minute mark ng first quarter ay doon na nag-umpisang gumawa ng run ang Boston Celtics. At umabot pa nga sa 29 points ang biggest lead ng Boston Celtics sa second quarter. Para sa Dallas Mavericks naman, si Luka Doncic ay nakapagtala ng double-double na meron siyang 30 points, 10 rebounds, ngunit 4 of 12 lang siya pagdating sa beyond the arc at sinamahan pa yan ng 4 turnover. Pero nakapagtala naman siya ng isang record na unang player sa NBA na merong 30-point double-double sa kanyang debut game sa NBA Finals since 1999 na ginawa ni Tim Duncan. Si Kyrie Irving naman ay nilimitahan lang ng Boston Celtics sa 12 points at 6 of 19 lang siya pagdating sa field at 0 of 5 naman sa beyond the arc. At dahil din sa pagkatalong yon ng Dallas Mavericks ay 0-11 pa rin si Kyrie Irving kontra sa Boston Celtics. Well, kung titingnan natin ang statistics sa game na yon ay masasabi natin na factor pa rin talaga para sa Boston Celtics ang kanilang 3-point shooting. Dahil meron nga silang 16 of 42 pagdating sa beyond the arc na 38% yon at ang Dallas Mavericks naman ay nagkaroon lang ng 7 of 27 pagdating sa beyond the arc na nalimitahan lang sila ng Boston Celtics sa 26%. Ngunit ang isa pa sa naging factor para sa Boston Celtics sa game na yon ay ang kanilang assist dahil meron silang total of 23 assists kumpara sa 9 lang ng Dallas Mavericks. At ang ibig sabihin lang nun ay gumagana ang ball movement ng Boston Celtics at nai-convert nila yon upang makiscore. At bukod pa dyan, ang itinuturing na pinakasusi sa game na ito para sa Boston Celtics ay si Kristaps Porzingis. Dahil wala ngang pantapat ang Dallas Mavericks para sa kanya at mostly ng possession na napupunta kay Kristaps Porzingis ay nagkakaroon ng mismatch. At kitang-kita naman yun sa game na ito dahil si Kristaps Porzingis ay nagkaroon ng 61% pagdating sa field at 50% naman pagdating sa beyond the arc. At kahit si Daniel Gafford at Dereck Lively ay hindi rin makasabay dito dahil bukod sa mahaba na ay may tira pa sa labas. Well, game 1 pa lang naman ito at masasabi natin na ito ay game of adjustment. At ang tanong dito ay kung paano ang magiging adjustment ng Dallas Mavericks sa game 2 at kung paano nila mapipigilan si Kristaps Porzingis. Na kung mapigilan man nila ito ay masasabi natin na marami pa ring option ang Boston Celtics dahil alam naman natin na sobrang lalim nga ng kanilang starting lineup. Well, sa palagay nyo mga tol, ano kaya ang magiging adjustment ni Jason Kidd para sa Dallas Mavericks sa game 2?